Magagawa pa nga ba ang pagdarasal natin sa mga namatay para makapasok sila sa kaharian ng langit? Marami at iba't iba ang paniniwala ng maraming mga tao sa sanlibutan na ito, katulad ng nakaugalian na ipanalangin ang kaluluwa ng sinumang namatay. Dahil naniniwala sila na may magagawa pa ang pagdarasal, naniniwala sila na ang kaluluwa nito ay masasagip o mapapatawad at mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. Normal sa tao na magnais na manalangin sa panahon ng pagdurusa, sakit at paglisan ng isang minamahal sa buhay. Ngunit may hangganan ng panalangin ayon sa itinuturo sa Biblia, dahil ang panalangin sa patay ay wala ng halaga. Kapag araw ng mga patay o tinatawag na undas, nakagawian rin natin sa Pilipinas na pumunta sa sementeryo upang dalawin at gunitain ang mga taong namatay. Nag-aalay tayo ng mga bulaklak, kandila at pamisa o pagdarasal. Sa makatuwid, wala namang masama na gunitain natin ng undas at dalawin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Ngunit ang panalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinang-ayunan sa Biblia at wala nang magiging kabuluhan ng panalangin para sa mga patay. Ito ang sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Malinaw na ipinapakita na pagkatapos ng kamatayan ay meron na agad patutunguhan ng kaluluwa. Kahit anong gawin natin na panalangin para sa mga namatay, kahit ilang beses pa itong ipagdasal ay wala na tayong magagawa kung mapupunta siya sa piling ng Diyos o doon sa Hades at impyerno. Kung iyong iisipin, napakadali naman palang makapasok sa kaharian ng langit kung sa pamamagitan lamang ng pagdarasal natin sa mga namatay ay maililigtas na sila. Kahit nga hindi sila naging mabuti noong sila inabubuhay pa at ito ay isang napakalaking pagkakamali. Ang kaligtasan ng tao ay ipinapanalangin habang siya ay nabubuhay pa upang magkaroon siya ng kaligtasan at hindi kapag siya ay patay na. Hindi na sana tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos kung pwedeng ipanalangin na lamang ang kaligtasan ng kaluluwa kapag sila ay namatay. Kaya't malinaw na wala ng halaga ang ating dalangin sa mga yumao para sa kanilang kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. Kaya natin ginagawa ang pagbabahagi ng salita ng Diyos upang sa gayon ay marami pang taong nabubuhay ang makakilala sa Panginoon. Sa pamamagitan nito ay mayroon pang posibilidad na mabago ang kanyang puso, pag-uugali at pamumuhay. Habang tayo ay nabubuhay, kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos at nasa kanila ang desisyon kung susunod ba sila at mananampalataya sa Panginoon. At gaya ng pahayag sa Biblia, habang buhay tayo, nasa atin ang malaking pagkakataon para gumawa ng mabuti. Samantalahin natin ito habang binibigyan tayo ng pagkakataon sapagkat wala na tayong magagawa kapag tayo ay namatay na. Ang mga taong namatay ay hahatulan base sa kanilang ginawa noong sila ay nabubuhay pa. Ito ang sinasabi sa Apokalipsis chapter 20 verse 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Sa Ezekiel chapter 18 verse 20, ang matutuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ang bawat isa sa atin ay may iisa lamang buhay at mananagot tayo sa Diyos kung paano tayo namuhay sa mundo. Ang kamatayan ang pinakahuling pangyayari sa buhay ng tao sa lupa at pagkatapos nito, hindi na maililigtas pa ng anumang panalangin ang isang tao mula sa apoy ng impyerno. Kahit manalangin tayo at magpamisa buwan-buwan, taon-taon, hindi na natin mababago ang kanyang huling hantungan. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na niya maaaring makamit pa ang kaligtasan na dapat sana ay kanyang tinanggap habang nabubuhay pa siya sa lupa. Habang nabubuhay tayo, samantalahin nating gumawa ng kabutihan at mamuhay ng may kabanalan upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos at maligtas sa apoy ng impyerno. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.